So as of now nga mga chong, nakafocus si Coach Tim Cone sa ating national team na Gilas Pilipinas. Pero kahit wala muna si Coach Tim Cone, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ng Ginebra Management. At nitong mga nakalipas na araw habang naka-PBA break, nagsisimula ng gumalaw ang iba't ibang kupunan dahil gusto nilang gamitin ang break para mag-adjust at maghanap ng players via trade. Pero ang malaking tanong, sasali kaya ang Barangay Ginebra at iti-take advantage nila ang PBA break para mag-trade? As of now, wala pang official update na may ginagawang trade ang Ginebra. Pero kung titingnan natin mabuti ang kanilang lineup, may isang obvious na problema na hindi basta-basta mawawala kahit pa bumalik si Justin Brownlee. At ito nga ay yung kanilang frontcourt position. Matagal ng problema ng Ginebra ang kanilang big man situation, lalo na matapos nilang i-trade noon si Christian Hardinger. At habang tumatagal, mas nagiging obvious yung problema nila sa position na yan. Si Japet Aguilar na nga lang ang isa sa pangunahing big man ng Ginebra, pero hindi na rin maikakaila na nagkakaedad na ito. Makikita natin sa mga nakalipas nilang laro na napakabilis ng mapagod ni Japet at hindi na rin realistic na siya ang palaging sasalo sa big man duties ng Ginebra. Kaya kahit malaking bagay yung pagbabalik ni Brownlee, hindi naman niya totally masasagot ang problema ng Ginebra sa frontcourt position. At dito pumapasok ang posibilidad na gumawa ng trade ang Barangay Ginebra. May mga lumabas na balita nitong mga nakaraan na inaabangan di umano ng Ginebra ang batang big man ng Terra Firma na si Gio Chu. Isang batang big man na maaring maging long-term solution sa kanilang frontcourt. Pero hindi magiging madali ang pagkuha kay Gio Chu dahil may rule ang PBA patungkol sa first overall draftee na hindi agad pwedeng i-trade sa loob ng 2 taon. Kaya kung si Gio Chu man ang target ng Ginebra ay medyo matagal-tagal pa yung kanilang aantayin. At para sa akin mga chong, mas magandang gumalaw ang Ginebra ng mas maaga. Dahil kung maaga silang magti-trade, ay agad na makapag-a-adjust at makukuha nito yung sistema bago sila pumasok ng playoffs. Hindi naman kailangang big trade agad yung kanilang gagawin. Ang mahalaga ay makahanap sila ng big man na swak sa sistema ni Coach Tim at maaasahan nila sa mga susunod na taon. At kung aantayin pa ng Ginebra na mag-retire muna si Japet bago kumuha ng isang big man, ay mas magiging malaking problema yan. Mas maganda kung nandyan pa si Japet ay mayroon ng batang big man dahil pwede yang i-mentor ni Japet para mapabilis na makuha yung kanilang sistema na triangle offense. Para sa akin mga chong, isang tamang big man lang talaga yung kailangan ng Barangay Ginebra dahil yan na lang talaga yung kulang sa kanilang lineup. Loaded na nga sila sa star players at wala nang problema sa kanilang opensa. Talagang yung frontcourt position na lang talaga yung butas sa kanilang kupunan at dyan nga sila palaging tinitake advantage ng kanilang mga kalaban na kupunan. Kaya kung makakakuha sila ng big man na maaasahan sa ilalim ay paniguradong mas lalabas yung tunay na lakas ng Barangay Ginebra. Samantala, bad news sa Barangay Ginebra, tinamaan na naman ng injury si Ken Mike Carino. Gaya nga ng sabi natin kanina, kailangan na kailangan ng Ginebra ng papalit kay Japet Aguilar. Ito sanang si Ken Mike Carino yun ang kaso. Tinamaan na naman ito ng injury. Hindi naman masyadong malala dahil pahinga lang yung kanyang kailangan. Pero kahit na ganun, isa yang malaking problema para sa Barangay Ginebra dahil possible na nagiging injury prone na si Carino. Matatandaan, nakakagaling lang nito sa ACL injury. At dyan nagsisimulang maging injury prone ang isang player. Pero sana ay mali ako. Sana last na injury na yan ni Carino dahil kailangan nga ng Barangay Ginebra yung kanyang presensya sa loob ng painted area, lalong-lalo na once na makapasok sila ng playoffs
ngayong conference. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na tinamaan na naman ng injury si Ken Mike Carino? Ano rin yung masasabi nyo? Kumpiyansa pa rin si Coach Tim Cone sa Gilas, Pilipinas? I-comment mo lang dyan sa ibaba.